Mabel, anang Miss Miranda sa kanya. Ah, good afternoon po, Miss Miranda. Bati niya rito. What are you doing here? Ipupuntahan po sana kita sa opisina nyo para po sabihing medyo late po akong makakalabas mamaya. Kasi marami pong guests ang dumating, Anya. Yeah, don't worry. Hihintayin na lang kita mamaya. Saan naman itong ngumiti pa? Thank you po, Miss Miranda, Anya. Pasensya na po ulit, ma'am. Hindi ko po sinasadyang mabangga kayo. Muling saad niya. Nang lingan niya ng tingin ang ina ni Hunter. Isang matamis naman ang ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Tumungo pa siya rito bago tumalikod at nagsimula ng maglakad palayo. Let's go, anang Miranda. Who is she, Miranda? Salip ay tanong nito. Sinundan naman ng tingin ni Miranda ang dalaga. Oh, she's Mabel, bagong RA dito sa hotel. Sagot nito. Hindi na nagsalita ang huli. Nakatingin na lang ito sa dalaga. Maya-maya nagsimula na rin itong maglakad. How long will you stay here, ma'am? Tanong ni Hunter sa ina nito habang lula na sila ng Mercedes-Benz pauwi sa bahay nito. Magkatabi ang mag-ina sa backseat ng sasakyan. Well, to be honest, I want to stay here for a couple of days kasi gusto pa kitang makasama, anak. Sagot nito na nilingon pa ang binata. But your dad, hahanapin ako noon kapag nakauwi na siyang galing Chicago. So babalik din ako sa Washington bukas ng hapon. Dagdag pa nito. Why don't you just tell dad to come straight here after his meeting in Chicago para makapagbakasyon pa kayo rito ng ilang araw? Suggestion pa nito sa ina. Napangiti naman ng malapad ang ginang pagkuway inabot ang kamay ng binata na nakapatong si babaw ng gilid na upuan. I'd love to, son. Anito, pero alam mo naman ang dad mo. Hindi yun basta-basta na nagbabakasyon. Kung magbakasyon man siya, lagi pa ring bitbit ang negosyo niya. Alam mo rin naman na ayoko ng ganon. Kapag bakasyon, bakasyon lang. Ayoko nang may marami pang inaasikaso. So maybe next time, magbabakasyon kami rito kapag tapos na mga big meetings niya. Napatango-tango na lamang ang binata dahil sa sinabi ng kanyang ina. She's right, hindi basta-bastang nagbabakasyon ang kanyang ama. Minsan lang itong mapilitan kapag ang kanyang ina na ang maglambing. How about your son? Are you okay now? Maya-maya tanong nito sa anak. Saglit na napatingin si Hunter sa kanyang ina. Maya-maya ibinaling ang paningin nito sa labas ng bintana. Nagpakawala pa ito ng malalim na buntong hininga. Naramdaman pa nito ang pagpisil ng ginang sa palad niya. Everything will be okay. Anito, I know one day you will meet the right girl for you. Turan pa nito. Alam nito ang totoong dahilan kung bakit umuwi ng Pilipinas ang anak nito. Para hanapin ang babaeng matagal na nitong minamahal, ngunit nabigo naman ito. At bilang ina, handa nitong damayan ang anak sa lahat ng pinagdadaanan nito at ng puso nito. She understands him dahil pinagdaanan din nito ang pagkabigo noon. Isang malalim na buntong hininga lamang ang muling pinakawala ni Hunter sa ere habang nasa labas pa rin ng bintana nakatuon ang paningin nito. Just remember what I told you, Mabel. Anang Miranda, bago ito bumaba sa sasakyan, tumango naman siya rito at ngumiti. Yes po, Miss Miranda, tatandaan ko po, Anya. Okay, let's go. Mula sa labas ng sasakyan, binuksan ng driver ang pintuan. Bumaba roon si Miranda at sumunod naman si Mabel. Unang tingin pa lang niya sa bahay na nasa harapan niya, bigla siyang napawaw. Alam naman niyang mayaman ang boss niya at mayroon itong malaking bahay pero hindi niya pa rin mapigilan ang kanyang sarili na mamangha sa laki ng bahay nito. Are you coming with me, Mabel? Untag na tanong ni Miranda sa dalaga. Napatingin naman siya rito. Sorry po, Miss Miranda, tila napapahiyang sa nito at nagsimula na rin maglakad pasunod dito. Pagkabukas pa lamang sa malaking pintuan, ang malawak at magandang sala ang bumungad sa paningin ni Mabel. Kung kanina ay namangha na siya sa ganda ng labas ng bahay, mas lalong lumundag ang puso niya na makita niya ang loob niya. Ito ba ang bahay na iisang tao lang nakatira? Grabe! Kung bahay ko lang to, hindi na ako lalabas dito sa isip-isip niya habang inililibot niya ang paningin sa buong paligid. Miranda! Manang Linda! Nakangiting saad ni Miranda. Nang maglakad ito palapit sa matandang babae na naroon sa bukana, papasok sa dining area. Kumusta po kayo? Mabuti naman ako, iha. Ikaw, kumusta? Ngayon ka na lang nagawi rito. Busy po ako sa hotel. Sagot nito, siya nga po pala Manang Linda. Siya si Mabel.
pagpapakilala nito sa dalaga na nasa likuran nito. Magandang gabi po, nakangiting bati niya sa matanda. Magandang gabi naman sa iyo, iha. Siya po pala ang papalit sa inyo rito, manang, muling saad ni Miranda. Mabuti at nakahanap ka kagad ng papalit sa akin dito. Opo, inutusan kasi ako ni Hunter kanina. Ani ito. Isusubukan ko po muna itong si Mabel, but I hope na magustuhan siya ng alaga nyo. Ang hirap po kasing humanap ng kasambahay na magugustuhan niya. Sinabi mo pa masyadong masilan ang batang yun. Malalim ng butong hininga naman ang pinakawala ni Miranda sa ere at muling tinitingnan si Mabel na nakatingin lamang sa direksyon nito. Paano po manang ililibot ko po muna si Mabel sa buong bahay para po maging pamilyar siya rito, anito. Siya sige, nasa itaas pa rin si Josephine at nagpapahinga. Sige po manang, anya sa matanda bago siya sumunod kay Miranda. Una siyang dinala ni Miranda sa lawn. Marami itong sinasabi sa kanya na mga bawal at kung ano lang ang dapat niyang galawin. Doon kapag naglilinis na siya, dinala rin siya nito sa poolside. Ang ganda at ang sarap sa mata ng mga ilaw doon. Maging ang tubig sa swimming pool ay tila nag-aanyaya sa kanya. Masarap sigurong maglunoy doon, lalo na ngayong gabi. Pagkatapos nila roon, ay muli silang pumasok sa kabahayan at umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Unang bumungad sa kanya ay ang malaking portrait na nakahang sa pader. Larawan yun ng binata at may kasamang babae. Yun siguro ang kapatid nitong si Amanda. Sa isang portrait naman ay ang mukha ng ina nito na kanyang nakita. Nakayakap ito sa braso ng isang lalaki. Malamang na yun ang asawa nito. Ito ang silid ni Hunter, anang Miranda, nang nasa tapat na sila ng pinto ng isang kwarto. Twice a week mong linisan ang loob niyan, papalitan ng mga linin at kurtina. Tumango siya, noted po. Ang ibang silid naman dito, hindi mo na kailangan linisin linggo-linggo. Once a month lang kasi, wala namang gumagamit sa mga yun. At ang pinaka-importante ay ang opisina ni Hunter. Ano ito? Muli itong naglakad. Ito ang kanyang opisina. 3 beses sa isang linggo ka naman maglinis dito. At anong ang sinabi ko sa iyo kailangan mong gawin kapag naglilinis ka? Tanong pa nito. Dapat pumayos ang pagkakalinis ko at walang maiiwan ng mga alikabok dahil yun ang pinakaayaw ni Sir Hunter dahil may allergy po siya, sagot naman niya. Ngumiti si Miranda. Anito, muli itong naglakad. Yun lang naman ang gagawin mo rito bukod sa pagluluto. Hindi naman masyadong matrabaho at hindi mo naman na kailangan maglaba ng mga damit niya kasi may tagalaba naman siya rito. Magkaagapay pa rin silang muling bumaba sa mataas na hagdan. And lastly, the kitchen, anito. Mga anong pagkain po bang lulutuin ko para kay Sir Hunter? Miss Miranda, tanong niya, yun ang nasa isipan niya mula pa kanina. Hindi kaagad nagsalita ang babae hanggang sa makapasok sila sa malawak na dining area. May menu si Hunter dito. Ang gagawin mo na lang ay lutuin kung ano man ang gusto niyang kainin. Laging puno ang refrigerator kaya lahat ng kakailanganin mo ay nariyan na. Kapag naman naubusan ng stock, just let me know para makapag-utos ako para mag-grocery. Pagpapaliwanag nito. One more thing, Hunter is allergic with peanuts and garlic, so mag-iingat ka sa mga lulutuin mo, iha. Isa pa yon sa gusto niyang itanong dito. Noted po, Miss Miranda. Nakuha ko po lahat, anya. Good, nakangiting sad dito. Bukas po ako magsisimula? About that? Yeah, bukas na umaga ay susundin ka ng driver niya. Bago ka pumasok sa hotel, dadaan ka muna rito para ipagtimpla siya ng kape. Hindi siya kaagad nagsalita. Hinihintay pa niya ang susunod na sasabihin ni Miranda. So, any question, iha? Tanong nito. Iyon na po yun. Wala na po bang iba? Dadaan lang po ako rito bukas na umaga para po ipagtimpla ng kape si Sir Hunter. Balik na tanong niya. Tumango naman ang babae. Yeah, saan ito? Hindi kasi kumakain sa umaga si Hunter, kaya kape lang ang inihanda mo sa lamesa tuwing umaga. Anito. Diyos na mahabagin, kape lang palang gagawin ko sa umaga? Bakit kailangan ko pang magpunta rito? Tanong niya sa isipan. Hindi po ba siya marunong magtimpla ng sarili niyang kape? Napapangiwi pang tanong niya. Natawa naman ang pagak si Miranda dahil sa tanong niya. I mean po, that's okay iha. Sanay lang talaga si Hunter sa ganun. Yung may nag-aasikaso sa kanya lagi, pagpapaliwanag pa nito. Banayad na bumuntong hininga ang pinakawala niya sa ere. Okay lang yun, Mabel. At least, umaga pa lang, si Sir Dodong na agad ang makikita mo, anang kanyang isipan.
Napangiti naman siya sa isipin yun. Don't be late tomorrow ha. Huwag mong paghihintayan ang driver niya kasi ayaw niya rin sa mga taong late na dumadating. Dapat, bago pa siya magising sa umaga, ay narito ka na at nakahanda ng kape niya. Paalala pa nito. Okay po, Miss Miranda. Kuha ko po. Saad niya. Okay din, we're done. Ipapahatid na kita sa driver. Nagpatiuna na itong laglakad palabas ng dining area. Sumunod naman siya rito hanggang sa makalabas na sila sa main door. Thank you po, Miss Miranda. Good night po. Nakangiting paalam niya sa babae. Good night, Iha. Lumapit sa ng pintuan ng sasakyan ng driver, saka iyon binuksan. Mag-iingat ka sa pagmamaniho, Wancho, anang Miranda sa driver ni Hunter. Ngumiti at tumango naman ang lalaki na parang hindi ata nalalayo ang edad kay Mabel. Opo, Miss Miranda, saad nito bago umikot sa driver seat at lumula na rin doon. Salamat ulit sa paghatid, sir. Sir Wancho, nakangiting saad niya sa lalaki nang makababa na siya sa sasakyan. Wancho na lang, wag mo na akong iser. Ay nito na may malapad pangiti sa mga labi. Sigurado ka, pagbibiro pa niya. Susundin na lang kita bukas. Before 7, nandito na ako sa labas ng bahay niyo. Sa halip ay saad ng lalaki. Tumango naman siya. Okay, salamat ulit sa paghatid, Wancho. Mag-iingat ka, anya, at naglakad na papasok sa maliit na bakuran nila. Pagkapasok niya sa kanilang sala ay nadatnan niya roon ang kapatid niyang si MJ. Nakasilip ito sa bintana. Ate, bakit gising ka pa? Tanong niya sa kapatid. Hinihintay kitang dumating. Saad nito at naglakad palapit sa sopa at pumuesto roon. Anong oras na? May pasok ka pa bukas. Sana hindi mo na ako inintay. Nakalimutan pala niyang i-text ito kanina para sabihing malilit siya ng uwi. Hayun at naghintay tuloy ito sa kanya. Pasado 10:00 na ng gabi. Okay lang ate, hapon pa naman ang klase ko bukas sagot naman ni MJ. Sino pala naghatid sa'yo ngayon? Bakit nakakotse? Curious na tanong nito. Hindi pa nito magawang iiwas ang tingin sa kanyang ate. Tila binabasa ko nung nasa isipan nito ngayon. Nagtataka lamang ito. Ito kasi ang unang beses na may naghatid sa ate nito pauwi. Tapos nakakotse pa. Ayun ba? Si Wancho yun. Anya, tumupo na rin sa kaibayang sopa. Wancho, sino yun? Maliligaw mo? May ngiti sa mga labing tanong nito. Tila nanunodyo sa kanya. Kunot ang noo na napangiti na rin siya dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Anong manliligaw ka dyan? Hindi saad niya. Naku ate, okay lang naman na sa amin kung sakaling may manliligaw ka na. Para at least, hindi na ituloy ni MJ ang sasabihin. At binara na siya ng ate niya. Hindi ko siya manliligaw. Driver siya ng boss namin. Putol niya sa iba pa nitong sasabihin. Boss, muling nagsalubong ang mga kilay ni MJ. Driver ng boss mo? Tapos inihatid ka rito? Ang dami mo namang tanong MJ, anya tumayo na sa kanyang pwesto. Naglakad siya papasok sa kanyang silid. Sumunod naman sa kanya ang kanyang kapatid. So ibig sabihin, si boss mo ang manliligaw mo? Nanlalaki ang mga matang napalingon siya sa kapatid. Hoy, ang bibig mo MJ ha? Biglang natawa ng ang dalagita. Uy, si ate, namumula. Panunodyo pa nito. Lumapit ito sa kanya at tinusok-tusok pa ang kanyang bewang. May manliligaw na siya. Ewan, pero nag-init nga ang kanyang pisngi dahil sa panunodyo ng kanyang kapatid. Wala namang katotohanan yun, pero parang kinikiliti ang kanyang kaibuturan. Hindi Pinapahatid lang ako rito ni Miss Miranda dahil nagtatrabaho na rin ako sa bahay ng boss namin. Pagpapaliwanag niya, may bago kang trabaho. Hindi ba sa hotel ka nagtatrabaho? Kasama si Ate Eme? Tanong nito. Sa hotel pa rin ako nagtatrabaho. Pero binigyan ako ng boss ko ng extra job ni Miss Miranda. Maganda na rin yun, at least may extra kita rin ako. Ate? Kaya mo po bang magdalawang trabaho? I mean, mahigit 8 oras ng duty mo sa hotel. Tapos may extra job ka pa. Baka ikaw naman po ang magkasakit niyan. Pag-aalala lang saad nito. Nagpakawala naman siya ng banayad na buntong hininga sa kamubo sa gilid ng kanyang kama. Naisip din naman niya yun nang alokon siya ni Miss Miranda na magtrabaho sa bahay ni Hunter. Pero nanghihinayang din naman siya sa sasahurin niya ron. At least, ngayong dalawa ng trabaho niya, hindi na siya mahirapang humanap ng pera, pambili ng gamot sa kapatid niya. Mababayaran na rin niya ang ibang utang nila. Okay lang ako MJ, ang mahalaga ron ay may kinikita kong pera para sa atin, saka para sa pambili ng gamot ni Ken. Anya, kailangan ko rin mag-ipon ng pera para sa susunod na pasukan ninyo.
Natahimik na lamang ang dalagita habang mataman itong nakatitig sa kanya. Si nanay nga pala, maya-maya tanong niya rito. Kanina pa natutulog ate. Si Nexie naman kararating lang nun. Nangunot naman bigla ang kanyang noo. Ha? Bakit naman siya? Saan siya galing? Ewan ko, kaninang umaga pa yun umalis kasama ang mga kaibigan niya. Ewan ko ba sa batang yun ate? Nadadalas na ang pagbabarkada niya. Hayaan mo at ako na ang kakausap dyan. Anya tumayo sa kanyang pwesto. Kinuha niya ang tuwalya na naroon sa likod ng pintuan. Sige na, matulog ka na rin. Maghihilamos at magbibihis lang ako. Pagkatapos ay matutulog na rin ako. Saad niya at muling naglakad palabas ng kanyang silid. Good night ate. Good night. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Good morning, Mabel. Ang nakangiting mukha ng lalaki ang bumungad kay Mabel. Kinabukasan, nang lumabas siya sa bahay nila. Good morning din, Wancho. Nakangiting ganti-bati niya rito. Ang aga mo nga talaga, no? Sumakay na agad siya sa backseat ng kotse nang buksan yun ng lalaki. Nagmamadali naman itong umikot sa driver's seat at lumula na doon. Kailangan maaga, yun ang number 1 rule ni Sir Hunter. Anito sa kabinuhay na ang makina ng sasakyan. Mabait ba siyang amo, Wancho? Hindi niya mapigilang tanong dito. Curious lang kasi siya. Kasi sa klase pa lamang ng mga rules nito. Malalaman mo na stricto ang amo nila. Ngumiti naman ang lalaki nang tingnan siya nito mula sa rearview mirror. Sa tingin mo, balik na tanong niya rito. Masungit, stricto, anya. Tumawa naman ito ng pagak. Mabait na boss si Sir Hunter. Matagal na rin ako nagtatrabaho sa kanya. Ako kasi ang pumalit sa tatay ko bilang driver niya. Napatango naman siya. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Mabait si Sir Hunter. Basta sundin mo lang ang mga gusto niya. Ang mga rules niya. Wala kang magiging problema sa kanya. Ngumiti na lamang siya rito. Pagkuway itinunang paningin sa labas ng bintana. Tahimik lamang ang naging biyahe nila hanggang sa makarating sila sa bahay ng binata. Saktong alas 7 na ng umaga, ang sabi sa kanya ni Miss Miranda. 7:15 daw, nagigising si Hunter. 7:40 naman, itong umaalis ng bahay para pumasok sa trabaho. Pagkapasok niya sa bahay, ay kaagad siyang pumunta sa kusina. Saglit niyang ininspeksyon ang buong paligid. Nagbukas din siya ng refrigerator, parting na ng laman yon. Ang bilin sa kanya ni Miss Miranda. Hindi raw kumakain ng heavy breakfast ang binata, tanging kape lang daw. Pero gusto niyang magluto ng pagkain para dito. Susubukan niya lang at baka magbago ang routine nito. Mabilis siyang nag-asikaso ng mga lulutuin niya. Toasted bread, egg bacon, and pancake with maple syrup. Nagtimpla rin siya ng black coffee without sugar. Yun daw kasi ang gusto ng binata. Pagkatapos magluto, ay inayos niya rin yun kagad sa lamesa. Linis niya na rin ang mga pinaglutuan niya at pati ang lababo at kalan na ginamit niya. Pagkatapos ay naglakad na rin siya upang lumabas ng kusina. Magpapahatid na rin siya kay Wancho papunta sa hotel at baka malit pa siya. Malapad pang mga ngiti niya nang lumabas siya habang naglalakad. Maya-maya bigla siyang nagulat nang makasalubong niyang binata sa pintuan ng kusina. Kagaya niya ay nanlaki rin ang mga mata nito dahil sa pagkagulat. Jesus! Sambit nito. Sorry po sir, anya. Kunot ang noo na napatitig si Hunter sa mukha niya. You? Anito. What are you doing here? How did you get in here? Pagalit na tanong nito. Ako po ang pinapunta rito ni Miss Miranda para po mag-asikaso sa inyo sir. Nauutal na saad niya. Hindi niya pa magawang tumitig na maayos sa mga mata nito. Hayun nga at nag-uumpisa ng kumabog ang kanyang dibdib dahil sa nakikita niyang itsura ng binata. Galit ito nang makita siya roon. Mas lalong nangunot ang noo ni Hunter dahil sa sinabi niya. Maya-maya ay napatingin din ito sa loob ng dining sa lamesa. Nakita nito ang pagkaing nakahanda roon. Halos mag-isang linya na ang mga kilay nito. Tiimbagang na muling tumitig ang binata sa kanya. Wala sa sariling, napalunok siya ng kanyang laway at bahagyang napaatras. Out! Galit na sagot nito. Nang hindi kaagad siya makakilos sa kanyang pwesto, muling nag-igting ang panga nito. I said out! Nagtaas pa ito ng boses. Why? Hindi na niya nagawang tapusin ang kanyang gustong sabihin. Basta na lamang siya napatakbo palabas ng bahay. Good morning, Mabel.
Biglang sumilay ang ngiti sa mga labi niya na makita niya si Asmon na naglalakad sa koridor. Good morning din, Sir Ars. Ganting bati niya rito. Ang aga mo Anito nang tuluyan na itong makalapit sa kanya. Idumaan pa po ako sa bahay ni Sir Hunter. Nagsulubong naman ang mga kilay ng binata. And why? Mabilis siyang bumuga ng hangin pagkuway naging seryoso ang kanyang mukha nang muling sumagi sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Binigyan po ako ni Miss Miranda ng extra job. Napatango naman ang binata. O why a sad face? Hindi ka ba masaya na may extra job ka? Tanong nitong muli. Nagsimula na rin itong humakbang ng maglakad na si Mabel. Nagkibit lamang siya ng balikat. Let me guess, first day mo sa trabaho mo kay Hunter pero hindi agad naging maganda, right? Nagalit siya sa'yo. Tanong nito nang lingunin nitong dalaga. Ganon po ba talaga ang ugali niya, sir? Hindi niya mapigilang tanong. I mean, ang sungit niya po, sobra. Pwede naman po niyang sabihin na ayaw niya. Pwede niyang sabihin na umalis ka nang hindi nagagalit at nakasigaw. Para tuloy siyang isang paslit na nagsusumbong sa kanyang kuya dahil may umaaway sa kanya. Ang binata rin ang nagpawala ng banayad sa buntong hininga niya. Mabait si Hunter. Pareho rin po kayong sinabi ni Wancho. Anya dahilan upang maputol ang pagsasalita ng binata. Pero hindi naman po siya mabait. Para siyang si Lucifer. Gwapo nga, mukhang mabait ang mukha, pero magaspang naman ang ugali. Biglang natawa ng pagak si Asmon dahil sa mga sinabi niya. Just be patient with him. Mabel, mabait talaga si Hunter. Pinagdadaanan lang yun ngayon kaya ganyan ang ugali. But I swear to you, kapag nakilala mo ng totoong ugali niya, saan nito? Be patient with him. Yun din ang sinabi ni Miss Miranda sa kanya kahapon. Siguro nga ay kailangan niya munang habaan ng pasensya niya sa binata. Hindi nga ba't narinig niya itong nag-i-emote sa rooftop? Broken hearted ito kaya siguro ganun kainit ang ulo. Laging nagsusungit. By the way, aalis ako papuntang Pares. Ano ang gusto mong pasalubong, Mabel? Maya-may pag-iba nito sa usapan nila. Nanlaki naman ang mga mata niya nang tumingin siya rito. Mabilis ding gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Bibilan niyo po ako ng pasalubong, sir? Tira ayaw maniwalang tanong niya. Ayaw mo? Salip ay balik na tanong nito. Mabilis naman siyang umiling. Gusto po, syempre sir, anya. So what do you want? Kunwari ay nag-iisip pa siya ng gusto niyang pasalubong nito. Para sa kanya, gusto ko ng buhangin galing doon. Tapos bato. Tapos yung maliit na figure ng Eiffel Tower. Magpicture ka rin sa tapat ng Eiffel Tower habang hawak mo yun. Katibayan na sa Paris mo mismo binili. Baka kasi bilhin mo lang dito sa Pinas Nakangiting saad niya. Halos mag-iisang linya naman na ang mga kilay ng binata habang nakatingin ito ng mataman sa kanya. Parang ayaw atang maniwala sa mga sinasabi niya. Seriously? Tanong nito. Buhangin at bato? Dagdag na tanong pa nito. Tumango siya. Opo, souvenir po sir para kahit hindi man ako makapunta sa Paris, at least nahawakan ko man lang ang buhangin at bato nila. Hindi po ba? Anya. Napailing na rin si Asmon dahil sa mga sinabi niya. Natawa pa ito ng pagak. You're really weird, Mabel. Tumawa lang din siya. Basta aasahan ko yan sir Saad pa niya. Sige po at mauna na ako. Malilit na po ako ng trabaho ko. At nagmamadali na siyang tumakbo palayo sa binata. Sinundan naman ni Asmo ng tingin si Mabel. Napapailing pa rin ito habang nakangiti. Hindi mo nabanggit sa amin kahapon na ikaw palang kinuha ni Miss Miranda na maging kasambahay ni Sir Hunter. Anang Emeros kay Mabel habang naglilinis na sila sa isang room. Busy kasi kahapon kaya nakalimutan ko na rin sabihin sa'yo, Bes. Anya habang nag-aayos siya ng linin sa ibabaw ng kama. Mabuti nga at madali siyang matuto kaya hindi na siya nahirapang mag-set up ng linin. Kumusta naman ang unang araw mo sa bahay ni Sir Dodong? Tanong pa ng dalaga. Sandali siyang hindi umimik para sagutin ang tanong ni Emeros. Hayungat naisip na naman niyang nakakatakot na itsura ng binata. Okay lang, anya, hindi na niya siguro kailangan sabihin dito ang nangyari kanina. Mabuti pala at ikaw ang kinuha ni Miss Miranda para at least may extra kita ka. Hindi ka na mahirapan na maghanap ng pambili ng gamot ni Ken. Ani nito. Tipid naman siyang ngumiti. Oo nga kahit pakiramdam niya iyon na rin ang una at huling araw niya sa trabaho niya sa bahay ng kanilang boss. Masaya ako para sa iyo, best. Salamat. Saan naman niya? Miranda!
Mula sa binabasang papel, nag-angat naman ang mukha ang babae nang bumukas ang pinto ng opisina nito at iniluwaro ng binata. Seryoso naman ang tsura nito. Yes, iho. Find the new maid again, saad nito. Nagsalubong ang kilay ng babae. But how about Mabel? Tanong nito. Just do what I say. Tiimbagang nasaad nito. Napatango na lang si Miranda. Okay, susubukan ko maghanap agad ngayon. Anito. Kaagad din namang lumabas ng opisina ang binata. Maya-maya tumayo sa pwesto nito si Miranda at lumabas din. Tinungo nito ang RA department. Wanda, where's Mabel? Tanong nito. Nasa 5th floor pa po, Miss Miranda. Kasama niya po si Emerose. Please tell her pagkatapos ng trabaho niya ron. Puntahan niya kamo ako sa office ko. I need to talk to her. Okay po, Miss Miranda. Muling bumalik sa opisina nito ang babae. Ilang saglit ay dumating din naman si Mabel kasama si Emerald. Mabel, nandito si Miss Miranda kanina. Hinahanap ka, anang Wanda sa kanya. Bakit daw Ate Wanda? Tanong niya. Kahit may ideya na siya kung bakit siya nito hinahanap. Ewan ko, ang sabi niya lang sa akin, papuntahin daw kita sa office niya pagkatapos mo, saad nito. Puntahan mo na muna ngayon. Sige po. Ipinapaubaya na niya kay Emeros ang truly at naglakad na rin siya para tunguhin ang opisina ni Miranda. Nang nasa tapat na siya ng opisina nito, ay saglit siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Bago siya kumatok doon at pinihit ang pagbukas ng siradora. Mabel, Miss Miranda, gusto niyo raw po ako makausap? Tanong niya. Yeah, please have a seat, Iha. Anito at tinanggal pang suot na salamin. Lihim siyang muling nagpakawala ng buntong hininga nang makaupo na siya sa visitor's chair. Iha, Miss Miranda, I'm sorry po kaagad na saad niya rito. Isinubukan ko lang naman pong magluto ng breakfast niya. Baka kako kainin niya eh. Kasi po hindi naman maganda sa katawan natin ang magtrabaho tayo tapos walang laman ang tiyan natin. I'm sorry po kung nagalit sa akin si Sir Hunter. Sana po hindi niyo na ako tanggalin dito sa trabaho ko. Nang dahil lang po sa maling nagawa ko sa bahay niya, paliwanag niya rito. Wala sa sariling napangiti naman si Miranda dahil sa mga sinabi niya. Relax, Iha. Anito, kinakabahan lang po ako eh. Ngayon, Miss Miranda, baka po ipatanggal ako ni Sir Hunter dahil hindi ko po sinunod ang rule niya, saad pa niyang muli. You don't have to worry, Iha. Hindi ka naman tatanggalin sa trabaho mo rito. Talaga po? Yeah, saka lamang siya nakahinga na maluwag. Bakit niyo po ako pinatawag? Well, kaya gusto kitang makausap kasi pinuntahan ako ni Hunter dito kanina and he said na maghanap ako ng bagong maid niya. Bigla namang nalaglag ang mga balikat niya dahil sa sinabi nito. Expected na niya yun pero nakakapanghinayang pa rin para sa kanya dahil unang-una, umaasa na siyang mag-extra income siya para sa kapatid niya. Pangalawa, excited na siya laging nakikita sa umaga ang binata. Pero ngayon pa lamang ay matatanggal na agad siya sa trabaho niya. I'm sorry, Iha. Okay lang po, Miss Miranda. Kasalanan ko rin naman po eh. Saad niya. Kung sana sinunod niya lang ang utos sa kanya. Hindi siguro siya tatanggalin ni Hunter sa trabaho niya. Sige po, babalik na po ako sa trabaho ko. Paalam niya. Pagkuway tumayo na rin sa kanyang pwesto. Iho, baka pwedeng subukan mo muna si Mabel, anang Miranda, nang puntahan nito ang binata sa penthouse para kausapin. Hindi naman kasi ganun kadaling humanap ng maid at cook na magugustuhan din nito kagad. Look, what happened to Mabel? Gusto kagad nitong palitan. I mean, lahat kasi ng applicant eh. I don't think na magugustuhan mo rin kaya wala akong mapili besides Mabel. Dagdag pa nito. I said I don't like her, Miranda. Walang emosyon ang mukha nito. Habang nakatutok sa monitor ng laptop ang mga mata nito. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan sa ere ni Miranda. Saka ito humakbang, palapit sa lamesa nito. Inilapag nito sa ibabaw ng lamesa ang bitbit nitong mga folder. Okay, here, I want you to see this resume. Ikaw na ang bahalang pumili. Just let me know kung sino sa kanila ang gusto mong ma-interview. Saglit na iniwanan ng mga mata nito ang monitor ng laptop upang balingan ang mga folder na nasa tapat na nito. Saglit na tiningnan nito ang ilan sa mga yon. Hindi pa man natatapos kaagad itong itiniklop niya ang isang folder at itinulak palapit kay Miranda. Ang lahat ng yun, nagpakawala pa ito ng malalim na buntong hininga. I don't like them. Tipid na saad nito at muling ibinalik ang atensyon sa naantala nitong trabaho. But, I'm busy Miranda. Just find a new one. Salip ay saad lamang ito.
Wala naman nagawa ang babae kundi ang kunin muli ang mga folder at lumabas na ng penthouse. Are you okay? Tanong ni Josephine kay Miranda nang magkausap ang dalawa. Isang oras na lang ay tutungo na ito sa airport para sa flight nito pabalik ng Washington. Bago ito tumungo roon ay nagpasya muna itong dumaan sa hotel para makita ang anak at si Miranda. Malalim na buntong hinanga ang pinakawalan ng babae sa ere at tiningnan ang mataman ang ginang. Nag-iisip lang ako kung saan ako hahanap ng bagong maid ni Hunter. Nangunot naman ang noo ng ginang. Ay Tot, nakahanap ka na ng ipapalit kay Manang Linda? Tanong nito. Oo, pero ayaw naman ni Hunter kaya maghanap ulit ako ng bago. Nito, alam mo naman ang batang yun. Masyado lang siyang na-spoiled ni Manang Linda. Sana nga makahanap ako ng kagaya rin ni Manang Linda para hindi na ako mahirapan sa batang yun. Tipid nang umiti ang ginang. Maya-maya ay bumukas ang pintuan ng opisina at iniluwaro ng anak nito. Are you ready? Tanong ng binata sa ina. Tumayo naman sa pwesto nito si Josephine. Tapos na rin kami mag-usap ni Miranda. Saad nito. Yumakap at humalik pa ito kay Miranda nang makalapit ang babae. Take care, okay? Ikaw muna ang bahala sa batang to. Send my regards to Arthur. I will, Anito. Bye, Miranda. Bye. Iginaya na niya ang binata ng ina nito palabas ng silid. Magkaagapay na tinahak ang pasilyo hanggang sa makarating ang mga ito sa lobby. Isang limousine naman ang naghihintay sa entrance ng hotel. Send my regards to Dad, Ma'am. I will miss you again, son. Sa halip ay saad ng ginang pagkuhay niyakap ang anak. Humalik pa ito sa magkabilang pisngi ng binata. Pagkatapos, I love you too, my Hunter. Take care, okay? Ngumiti at tumango lamang ang binata. Pagkuhay suminya sa driver na nabuksan ang pintuan ng sasakyan. Inalalayan nito ang ina na makasakay doon. Pagkasarado sa pintuan, ay kumaway pa ito sa ina bago umandar ang sasakyan. Bro, why don't you give a try with Mabel? Anang Asmon kay Hunter habang nakahiga ito sa mahabang sopa. Nilalaro-laro pa ang stress ball na hawak nito. Nasa penthouse ito ngayon dahil balak na naman nitong yayain ang kaibigan na mag-bar at mag-girls hunting. But Hunter keep rejecting him. Laging bukang bibig nito ay busy ito. Maraming trabaho ang dapat nitong tapusin. Mabel is a good cook. Dagdag pa nito. Kahit ang totoo ay hindi pa naman talaga nito natitikman ang luto ng dalaga. He just wanted to help Miranda and Hunter too. Ang hirap-hirap humanap ng bagong maid at cook. Tapos ganun lang kadali para dito. Naaayawan niya si Mabel. Isang seryosong tingin naman ay binigay ni Hunter sa kaibigan habang naroon pa rin ito sa tapat ng lamesa at kaharap pa rin ito ang laptop nito. I don't like her. Why not? Tanong nito at binalingan pa ng tingin ang kaibigan. I just don't like her. Tipid pa rin saad nito. Why? Dahil sa dalaga siya and do you have anything important to tell me, Asmon? Tiimbagang na tanong pa nito. Can't you see? I'm busy. If you just want to disturb my work, you can't leave. You can leave now. Natatawa namang bumangon muli sa pagkakahiga ang binata. Ang seryoso mo talaga ngayon, ano? Isang matalim na tingin naman ay pinukol ito kay Asmon. Leave, Asmon. Hang out tonight. Judas is waiting for us in the bar. Tura nito at tumayo na rin sa pwesto nito. Naglakad na palabas ng penthouse. Mabel, may gagawin ka ba bukas? Tanong ni AC sa kanya nang nasa locker na sila. Kunot ang noo na nilingon naman niya ang kaibigan. Bakit? Balik na tanong niya. Day off natin bukas. Baka gusto mo sumama. Bar tayo. Anito. Nako, wag na. Ayoko. Pagtanggi niya. Baka mamaya niyan, magaya na naman siya nung mag-bar sila ni Jess dati. Unang business niyang makapasok sa bar. Tapos nalasing pa siya pagka-uwi. Ayaw niyang maranasan ulit ang hangover. Sumama ka na, Bes. Anang Emeros. Ayoko. Kayo na lang. Saad pa niya. Hindi ba, sabi mo, nakapag-bar ka na nung nakaraan? Tanong pa ni Aces. Oo, pero ayoko nang maulit pa. Baka malasing na naman ako. Nako, saka mahal ang alak doon. Kaysa ipambili ko ng alak, pambili ko na lamang ng gamot ng kapatid ko. Treat ko, total naman, sahod ko na bukas, Emeros. Wag na, giit pa nito. Ang KG mo naman, Bes, ani Aces. Hindi naman ako KG, gusto ko lang magtipid. Ay, oo nga pala kasi may pasok din si Mabel bukas sa trabaho niya kay Sir Dodong. Maya-may saad ni Emeros nang maalala nito ang extra job ng dalaga.
Magsasalita na sana siya pero bigla naman pumasok sa locker area si Wanda. Mabel, nasa labas si Miss Miranda. Hinahanap ka, ani nito. Saglit lang ha, anya at kaagad na lumabas. Naroon nga ang babae at hinahanap siya. Miss Miranda, bakit po? Tanong niya rito. Can I talk to you, Iha? Opo, anya at sumunod siya rito hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Have a seat first, Iha. Salamat po. Well, gusto lang kitang makausap tungkol sa trabaho mo kay Hunter. Ani nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Kunot ang noong tanong niya. I talked to Hunter again this afternoon. Sinabi ko sa kanya na subukan niya muna ng ilang araw ang trabaho mo sa kanya. Kapag hindi pa rin niya nagustuhan, maghahanap na ako ng iba. Kung ibig niyo pong sabihin, may trabaho pa rin po ako kay Sir Hunter, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Naging excited lamang siya dahil sa mga nalaman niya. Ang buong akala niya ay tutuluyan na siyang mawala ng trabaho sa bahay ng binata. Pero kinausap naman pala ito ni Miss Miranda. Yeah, tuloy pa rin ang trabaho mo sa kanya. But like what I've said, susubukan niya muna ng ilang araw kung magugustuhan niya ang trabaho mo sa kanya. So please do your job, Eha. Ayoko na sanang humanap ng ibang maid at cook niya. Mahirap humanap. Ngumiti siya ng malapad. I promise po, Miss Miranda, gagawin ko na po ng maayos ang trabaho ko. Asad niya rito. Kape lang po ang gagawin ko sa umaga para kay Sir Hunter. Napangiti na rin ang babae. Thank you, Iha. At ako na rin ang humihingi sa'yo ng pasensya kung nagalit siya sa'yo kanina. Okay lang po yun, Miss Miranda. Wala pang problema sa akin, saad niya. Bueno, you can go back to your work. Mamaya ay papatid na lang din kita kay Wancho para maaga kang makapunta sa bahay niya at magluto ka ulit ng dinner niya. Okay po, salamat po ulit, Miss Miranda. Tumayo na siya sa kanyang pwesto at lumabas sa opisina nito. Malawak pang ngiti sa kanyang mga... Salamat, Wancho, nakangiting saad niya sa binatang driver nang pagbuksan siya nito ng pinto sa backseat. Remember, follow his rules para hindi na siya magalit at maging mabait na rin siya sa akin. Siya na ang tumapos sa iba pa nitong gustong sabihin sa kanya. Ngumiti naman siya at nag-thumbs up dito. Got it? Anya. Good luck. May ngiti sa kanyang labi nang pumasok na siya sa bahay ng binata. Nagdiretso siya sa kusina. Pagkalapit niya sa kitchen counter ay kagad niyang nabasa ang nakasulat sa sticky note. Kinuha niya yun. Texas style beef brisket. Sambit niya sa nakasulat dun. Dinampot niya yun ang naroon sa menu card. Grabe, sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakapasok sa isang bahay na may menu pa sa gustong kainin. Sa pagkakaalam niya kasi, sa mga restaurant lang may menu card at menu table naman sa mga fast food chain. Binasa niya rin ang mga nakasulat doon. Halos karamihan doon ay mga American food. At pamilyar naman siya sa ibang putaheng naroon. Mabuti na lamang talaga at mahilig siyang manood ng foreign cooking show noong nag-aaral pa siya ng HRM. Nagmana kasi siya sa kanyang yumaong ama na magaling magluto. Kaya noon pa man ay pangarap na rin niya maging chef cook at magkaroon ng sariling restaurant balang araw. Okay, let's do it, anya at hinubad ang bag na nakasabit sa kanyang balikat. Itinali niya muna ang kanyang buhok at saka nagsimula na maghanap ng lulutuin ng mga ingredients sa loob ng malaking refrigerator. Halos naubos pa ang 1.5 oras niya bago natapos ang kanyang niluluto. Pagkatapos ay inihanda na niya yun sa lamesa. Nakatanggap din kasi siya ng text galing kay Miss Miranda. Nagtatanong kung tapos na raw siyang magluto dahil nakaalis na rin ng hotel ang binata. Nag-reply siya rito pagkatapos ay nilinis na rin ang mga utensils na ginamit niya. Isang seryosong mukha ng binata ang bumungad sa kanya nang pumasok na ito sa sala. Mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin nang magtagpo ang kanilang mga mata. Bahagya pa siyang tumikhim upang alisin ang bulang bumabara sa kanyang bibig. Sa kanyang lalamunan, maya-maya'y umakyat sa mataas na hagdan ng binata. Nanatili naman siyang nakatayo lamang sa tabi ng sopa. Paminsan-minsan pa siyang napatingin sa puno ng hagdan upang tingnan kung naroon na ba ang kanyang amo. Halos may 10 minuto na kasi simula nang pumanhik ito at hindi pa rin bumababa. Muli niyang sinilip ang orasan sa kanyang wristwatch. 7:30 na ng gabi. Ang tagal naman ng isang yun, anya sa sarili at napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Maya-maya narinig niya ang mga yabag ng binata na pababa na ng hagdan. As usual, nakakunot pa rin ang noo. What are you still doing here? Masungit na tanong nito.
Ewan at hindi niya magawang makapagsalita. Parang na-trauma ata siya kaninang umaga. Nakakatakot naman kasi talaga ang mga mata. Mata pa lamang nito. Che, alang binata at naglakad na papasok sa dining area. Landahan naman siyang sumunod dito. Narinig niya ang tunog ng upuan na hinila. Nang sumilip na siya rito sa gilid ng pintuan, ay nakita niyang nasa kabisera ng binata at tinitingnan ang kanyang nilutong pagkain. Kainin mo please, bulong niya sa sarili. Maya-maya mabilis naman siyang nagtago. Nang tumingin sa direksyon niya ang binata, makaraan ang ilang sandali ay muli siyang sumilip para muli itong tingnan. Hawak na ni Hunter ang tinidor at kutsilyo. Nag-umpisa na itong maghiwa ng ulam. Tila nagdadalawang isip pa ito kung kakainin ba yun o hindi. Kainin mo na, Sir Dodong. I'm sure magugustuhan mo rin yan. Mahinang bulong niya habang hindi man lang kumukurap at nakatitig lamang ng mataman sa binata. Isinubo ni Hunter ang pagkain. Napangiti naman siya, lalo na nung makita niyang naghiwa ulit ito ng isa pa at muling kinain. Yes, napalakas pa ang kanyang boses dahil sa tuwa. Nang muling mapatingin sa direksyon niya ang binata, ay muli siyang nagtago, malapad pang ngiti sa kanyang mga labi at napapasayaw pa siya. This is it, Mabil. Nagustuhan na ni Sir Dodong ang una mong luto. Ibig sabihin, may next ka pa. May next time pa, ayon sa sarili at kumimbot-gimbot pa. Umikot-ikot pa siya hanggang sa mawalan siya ng balanse nang mapatid ang kanyang paa. Muntika na siyang matumba. Mabuti na lamang at may isang kamay ang humila sa kamay niya. Samantalang isang braso naman ay biglang sumalo sa kanyang baywang. Ganun na lamang ang labis na kabog ng kanyang puso nang magtama ang mata nila Hunter. Nakaliyad siya habang nakayuko naman ang binata. Nakapulupot ang isang braso nito sa baywang. Habang magkasalikop naman ang mga palad nila, pakiramdam niya bigla siyang sinalakay ng milyon-milyong voltahe ng kuryenteng nang magkadikit ang mga balat nilang dalawa. Hindi niya magawang makakilos sa kanyang pwesto. Humigpit pa rin ang pagkakahawak ng isang kamay niya sa likod ng balikat nito. Sir, mahinang sambit niya habang hindi niya pa rin magawang iiwas ang paningin sa mga mata nito. Tila nang aakit at nang hipnotismo ang mga mata nitong kulay tsokolate. Mabahaba ang pilik mata, matangos ang ilong. Hiha sa perfect jawline at ang amoy ng hininga nito parang mint. Ang bango, ang sarap amuyin. Hindi niya tuloy mapigilan ang kanyang sarili na mapapikit at namnamin ang bawat pagsamyo niya sa hininga nitong tumatama sa kanyang ilong. Aray, daing niya. Nang bigla siyang mahulog sa marmol sa sahig, magkasalubong ang kanilang mga kilay nang tumingala siya upang tingnan ang binata. Masama rin ang tingin nito sa kanya. Ouch! Daing pa niya pagkuway dahan-dahan siyang kumilos upang bumangon. Hawak-hawak pa niya ang kanyang balakang. Ang buong akala niya ay hindi na siya mahulog sa sahig dahil nasalo naman siya ni Hunter. Pero ang nakakainis sa binata naman ay bigla siyang binitawan kaya hayun ang balakang at ang siko niya ang nasaktan. Walang hiya talaga. What are you doing? Masungit pang tanong nito sa kanya nang makatayo na siya. Nautal na naman siya. Ewan ba at kung bakit hindi niya makapagsalita ngayon ng maayos. Tok, inis na saad pa nito. Opo, sir, anya. Tinitingnan ko lang po kung kakainin yung niluto kong pagkain, saad niya. Isang seryosong tingin naman ang ibinigay sa kanya ng binata bago ito nagsimulang humakbang, palayo sa pintuan ng dining area. Wala naman na siyang nagawa kundi ang sundan na lamang din ito ng tingin hanggang sa pumanhik na ito sa itaas ng hagdan. Maya-maya nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at naglakad papasok sa kusina. Tiningnan niya ang pagkain na inihain niya sa lamesa. Kaunti lang ang bawas niyon. Bigla namang nalaglag ang kanyang mga balikat kasabay ang pagbuntong hininga niya ng malalim. At least tinikman niya ang 2 beses ang niluto ko. Napangiti na siya dahil sa sinabi niya. Next time mas gagalingan ko pa para mas masarapan pa siya sa luto ko at hindi na siya magagalit sa akin. Kausapan niya ang kanyang sarili. Saka iniligpit pa niya ang pagkain. Dahil sigurado naman siyang hindi na iyon kakainin ng binata, isinilid na lamang niya iyon sa 2 Tupperware pagkatapos ay lumabas na rin siya sa kusina. Tumingin pa siya sa itaas ng hagdan bago muling nagpatuloy sa paglalakad palabas ng bahay. Naroon si Wancho at halatang naghihintay sa paglabas niya. Tara na, tanong nito sa kanya.
para sa'yo. Anya at